Ang tanawin ay lumipat sa teritoryo ni Lucifer na nasa pangalawang pwesto sa ranggo. Dito ang daan patungo sa ibang mundo na binanggit ni Mo. Patawad, nang makita niya ang kanilang mga anino, agad na nagsalita si Lucifer, naguguluhan ka ba, Yongyong? Wala pa akong sinasabi, nagprotesta ka na? Ako ang magdadala sa kanya doon, buksan ang pintuan. Tiningnan ni Lucifer si Mo nang may galit, ang boses ay puno ng hindi pagkakaunawaan, anong batayan mo para magdesisyon tungkol dito? Tumugon si Mo nang may kumpiyansa, dahil mas malakas ako. Kung may problema ka, sige, subukan mo. Nandito lang ako. Si Lucifer ay nagalit na parang mababaliw, isang tanga na umaasa sa lakas. Hindi na naghintay si Mo sa kanyang reaksyon, naglakad siya patungo sa pintuan, sige, ako na ang bahala, umalis ka. Agad siyang nagbabala, ano bang ginagawa mo? Ang pakikialam sa teritoryo ng ibang Diyos ay isang bawal sa pagitan ng mga Diyos. Kung wala kang kapangyarihan, ang paggalaw sa barrier ay agad na mag-uudyok ng mekanismo ng depensa. Bago pa man makumpleto ni Lucifer ang kanyang sinasabi, si Mo ay nagbigay ng isang suntok na sumire sa barrier, ang kanyang mukha ay nagalit. Si Mo ay ngumiti, bakit lagi kang tumutol? Nasubukan mo na ba? Tamad, ngunit ganito ang takbo ng mundo. Sa wakas ay bumitaw. Pumasok ka. Ano? Ito na ang ibang mundo. Paano ang dragon? Hanapin mo ang sarili mong Yongyong. Ang Yongyong na ito ay akin, kaya hindi ganon. Ang napakalaking kamay ay itinulak siya papasok sa sphere. Si Liho ay nakapag-ungol ng ilang tunog. Ang mga kabataan ngayon ay umaasa lamang na bigyan ng kapangyarihan. Nang matapos, siya ay lumingon at umalis, nag-wave ng kamay kay Lucifer, alis na ako. Tandaan mong alagaan siya ng mabuti. Si Lucifer ay nagngangalit, ang kanyang mukha ay madilim sa galit, siya ay nagmula sa planetang Iyo, isang teritoryo ng hari ng mga demonyo. Sa kasaysayan, si Lucifer ay minsang hinamon ng isang Diyos na tinawag na tagapaglikha at natalo siya, kinuha niya ang pwesto ng Diyos, tinalo ang natitira upang makuha ang pinakamataas na posisyon. Mula noon, si Lucifer ay naging Diyos ng mga Diyos, ang hindi matatalo, ang dakilang alamat, ang nag-iisang kataas-taasang nilalang. Ngunit, lahat ng mga titulong iyon ay naging walang halaga mula nang dumating si Mo. Si Lucifer ay humigpit ang kamao, bulong na puno ng puot, maghintay ka, putang inang nilalang mula sa tao. Siya ay lihim na nagpadala ng isang tauhan upang subaybayan si Mo at Yongyong, hindi alam na pareho silang umalis mula sa teritoryo, ganap na nasa ilalim ng surveillance. Sa ibang lugar, isang binatang may madilim na berdeng buhok ang nagngangalit sa galit, akala niya ba ay malakas siya? Siya ay pinipilit na sumandal sa lupa, nahihirapang bumangon, pawis na umaagos. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang boses ay nagngangalit, pero sa totoo lang, tapos na ang buhay niya. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang contact list, ang mga mata ay puno ng balak, ayos lang. Tingnan natin kung gaano pa siya magmamalaki, tatawagin ko si Yongyong. Sa isang gym, isang malakas na suntok ang ibinato, tumama ito sa punching bag, ang malakas na suntok na iyon ay mula kay Kang Tron, ang pambansang kampyon sa boxing ng mga kabataan. Pawis ay umaagos sa kanyang mga templo. Bigla, ang tunog ng telepono ay umingay mula sa locker, pinutol ang kanyang pagsasanay. Si Kang Tron ay bahagyang nag-angat ng kilay, tumingin siya sa isang kaibigan na walang pakialam na lumapit na may mga kamay sa bulsa, na kalmado na nagsabi, "Oh, telepono ko iyon." Kinuha niya ang telepono at pinindot ang sagot, "Hello, anong nangyari?" Sa kabilang linya, isang malalim na boses ang umingay, ang lalaking may madilim na berdeng buhok ay bahagyang nag-angat ng kilay, ang boses ay nagmamadali, si Yongyong ito, ang screen ng telepono mo ay sira pa rin, gusto mo bang bumili ng bago? Siya ay nag-angat ng kilay, tahimik na hindi sumagot, bigla ay ngumiti at tinanong ang pangunahing issue. Sa isang silid-aralan, ang atmosfera ay puno ng kasiyahan, biglang, ang pinto sa likod ay itinulak ng malakas, isang estudyanteng may madilim na berdeng buhok ang pumasok, ang kanyang mabigat na paglakad ay nagdulot ng pagbaba ng atmosfera sa silid, ang mga mata ng lahat ay agad na tumingin sa kanya na may pag-aalinlangan. Ngunit, ang tensyon na iyon ay hindi nagtagal, nagsimula ang mga bulong-bulungan ng pang-uuyam, wow, tingnan mo, paano siya naging ganito? Dati-rati, lagi siyang mayabang at nang-aapi, ngayon ay nagkukunwaring walang anuman, wala na talagang nakakatakot dito. Mukhang malapit na ang katapusan, haha. Ang bawat salita ay tumama sa kanyang tainga, ang galit ay sumiklab, ang kanyang mukha ay nagmadali, bigla niyang itinapon ang kanyang bag sa lupa, sumigaw, putang ina.
Ang kanyang matalim na mga mata ay nag-scan sa mga tao na nagbubulungan, ang mga ugat sa kanyang mukha ay umusbong, ang boses ay nagngangalit, sinasadya niyo bang magsalita ng malakas para marinig ko? Mga duwag, kung may lakas kayo, lumabas kayo at sabihin ito sa akin. Ang atmosfera sa silid ay naging malamig, biglang si Kim Jin ay tumayo, humihikbi at nagpaalala, tama na. Umupo ka. O lumabas ka. Ang kanyang matatag na boses ay lalo pang nagpasiklab sa kanyang galit, ang dalawang kamao ay humigpit, ang mga ugat ay umusbong sa kanyang mga kamay, baliw ka ba? Ang kanyang boses ay nagngangalit. Agad, isang upuan ang inangat mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, ang boses na puno ng banta ay umingay, gusto mong mamatay, batang babae. Sa pagkakataong iyon, ang guro ay pumasok mula sa pangunahing pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, anong nangyari? Nang makita siyang nakatayo sa gitna ng silid, tinanong ng guro, bakit ka nakatayo dyan, Kim Jin? Sandaling nag-atubili, ang mga mata ni Kim Jin ay naguguluhan, ngunit agad siyang umupo, ang boses ay nahihiya, wala naman po. Ang guro ay bahagyang tumango, biglang naisip ang isang mahalagang bagay at nagbigay ng utos, pagkatapos ng klase, makipagkita ka sa akin, Kim Jin. Nagulat si Kim Jin at nagtanong, bakit po? Ang guro ay ngumiti ng mahinahon at ipinaliwanag, tungkol kay Liho kahapon, hanggang ngayon ay wala ng mock contact sa kanya, maaari mo bang suriin? Pagkatapos ay nag-wave ang guro, ang boses ay puno ng sigasig, kung matutulungan mo ako sa bagay na ito, susulatan kita ng isang magandang liham ng rekomendasyon para sa huling taon. Si Kim Jin ay kumagat sa kanyang labi, nakapangalumbaba, ang kanyang mukha ay puno ng hindi pagkakaunawaan. Sa harap ng isang silid, si Kim Jin ay magalang na kumatok, may tao ba dyan? Nang walang sumagot, hinawakan niya ang doorknob, maingat na nagtanong muli, wala bang tao dito? Papasok na ako. Sa isang bahagyang pagtulak, ang pinto ay bumukas ng malaki, ang tanawin sa loob ay nagbigay sa kanya ng pagkabigla, sa kama at sa sahig, isang lalaking nakahiga na walang galaw, sa paligid ay may mga ipis na gumagapang, sa gitna ng gulo, si Liho ay nawala ng malay, ang mga mata ay nakabukas ng puti. Si Kim Jin ay nagulat, sa isang saglit ay hindi makapagsalita. Sa isang malaking ospital, si Liho ay nakahiga sa isang maliit na kama, ang kanyang braso ay nakakabit sa IV drip, ang mga mata ay tila walang kaluluwa. Bigla, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, may isang bagay na pumasok sa kanya, ang kanyang mga mata ay biglang bumukas, si Mo ay nagulat, ang boses na mabigat ay umingay sa kanyang isipan, saan ito? Bakit hindi ito katulad ng aking alaala? Agad, isang matinding sakit ang dumating mula sa ibaba, si Mo ay nagsara ng mga mata at sinubukang kalmayan ang sarili, ngunit nang tumingin siya pababa, siya ay nagulat, ano ang nakakabit sa katawan ni Liho, HMM. Si Mo ay nagkunot ng noo na puno ng pagdududa, ang likidong iyon, dumadaloy ito sa aking katawan sa pamamagitan ng ugat. Si Mo ay tahimik na nag-isip, ito ay mga nutrisyon, ang pakiramdam ng pagsipsip ay napakabilis. Kahit na hindi ito mahika, ang epekto ay talagang epektibo. Pagkatapos ng ilang segundo, ang kanyang mga labi ay umangat sa isang ngiti na puno ng kasiyahan, mukhang may ilang kawili-wiling bagay sa Earth. Si Kim Jin ay nagulat nang sumulyap sa kanya, ang kanyang puso ay tila humigpit, bakit ang mga mata niya ay nakakatakot ng ganito? Hindi ba siya nababaliw? Agad niyang isinabat ang bag sa kanyang balikat, ang boses ay nagmamadali, sinabi ng guro na bumalik ako agad. Tumayo siya at nagpatuloy, sinabi ng guro na hanapin ko siya, patuloy siyang nag-aalala kaya aalis na ako. Si Mo ay nagulat at umupo ng bigla, tiningnan si Kim Jin na may pagdududa, siya ba ang taong tumulong sa akin na makabawi? Nagsalita siya, ang boses ay puno ng kuryosidad, si Mo ay nagmadaling tumawag, sandali lang, may tanong ako. Si Kim Jin ay huminto at lumingon na may pagkabahala, ano na naman? Bilisan mo na, marami pa akong gagawin. Mo ay nagkunot ng noo, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa lalim ng pag-iisip, siya ay nag-isip, hindi ko pa alam ang sapat tungkol sa daigdig, kailangan ko ng karagdagang impormasyon, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Ngumiti si Ann ng bahagya, hinayla ang intravenous na tubo at nagtanong ng direkta, alam mo ba kung saan makakapag-ehersisyo? Si Kim Jin ay nagkunot ng noo at tumingin sa kanyang magulong anyo, sa kanyang loob ay may bahagyang hindi pagkakaunawaan, ngunit nagtanong pa rin siya, wala ka bang pera? Sa isang pampublikong lugar ng pagsasanay, si Mo ay masigasig na nag-eehersisyo, pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay nabasa ng pawis. Humihingal siya, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan, ang lugar na ito ay medyo kahanga-hanga, di ba?
Si Mo ay nag-isip ng malamig. Ito ang tinatawag na Sansu Jiang. Biglang bumalik ang mga alaala, naaalala niya ang mga profesional na kagamitan na kanyang ginamit noong panahon ko 4,000 taon na ang nakalipas, ang mga tao ay nag-eehersisyo gamit ang mas mahihirap na pamamaraan, pag-ikot ng bato, pag-akyat sa mga pader, paghuhukay ng mga butas. Kung ikukumpara ang lahat ng mga ehersisyo dito sa mga naranasan niya, hindi may iwasang maramdaman ni Mo na ang mga ito ay masyadong madali. Baka ang mga tao sa daigdig ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Tumakbo siya, nakatuon sa paligid, paano kaya ito gamitin? Si Mo ay nag-usisa at kinuha ang isang kagamitan upang subukan. Bigla, isang bato mula sa hindi alam na dako ang tumama ng malakas sa likod niya. Ang bato ay nahulog sa lupa na nagbigay ng isang malakas na tunog, isang boses na puno ng galit ang umabot, nakita, liho. Dalawang tao na may buhok na berde ang nandoon, ang buong katawan ay basang-basa sa pawis, mayabang ang kanilang mukha, naghahanap ako sa buong kanto, bakit ka nagtatago dito? Si Mo ay yumuko upang pulutin ang bato, ang kanyang mukha ay naging seryoso, ang boses ay umabot ng mahinahon ngunit malamig, sino ang naghagis nito? Ang dalawa ay tumawa ng may pang-uuyam, walang pakundangan na sumagot, sino pa kundi ako? Si Mo ay nagalit, ang kanyang mga mata ay naglalagablab, sigurado akong tapos ka na, ang kapatid ko ay nag-ayos na sa lahat ng mga tauhan mo. Bago siya makapagmalaki ng buong pangungusap, ang dalawa ay nakatanggap ng isang malakas na suntok sa mukha, ang suntok ay napakalakas na siya ay nahulog sa lupa, ang dalawang kamay ay humahawak sa kanyang ilong na masakit na sumigaw, putang ina. Si Mo ay tumingin sa kanya, ang mga labi ay nakangiti, ang mga mata ay puno ng kasiyahan na parang isang demonyo, siya ay ngumiti ng may pang-uuyam, ibig sabihin gusto mong umatake muna? Habang nagsasalita, si Mo ay ngumiti ng may pang-uuyam, ibig sabihin gusto mong umatake muna. Sa pulong ng mga Diyos, ang atmosfera ay naging seryoso habang sila ay nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa na gawa sa marmol. Si Yongyong ay tumayo, nag-aalangan na nag-anunsyo, ako humihingi ng pahintulot na simulan ang pulong, dahil wala si Mo dito, ako ay magbibigay lamang ng mensahe mula sa kanya. Si Emer Lucifer ay biglang tumawag ng malamig, hoy, ikaw? Si Yongyong ay nagulat, siya ay nagngangalit, ang boses ay puno ng galit, akala mo anong ginagawa mo? Si Yongyong ay nagmamadaling nagwagayway ng kamay, hindi, ako ay tagapaghatid lamang ng balita. Siya ay umubo, kumuha ng isang piraso ng papel na dapat basahin tulad ng dati, kung makakita ng karapat-dapat na kalaban, agad na ipaalam. Ang espasyo ay nahulog sa katahimikan. Si Emer Lucifer ay humampas sa mesa, ang lakas ng kanyang suntok ay nagdulot ng bitak sa mesa, ang kanyang boses ay puno ng inis, anong silbi nito? Sawa na ako sa mga walang kabuluhang pulong na ito. Ngayon, hindi pa siya nagpakita. Siya ay nag-scan ng kanyang malamig na tingin sa mga Diyos, talaga bang okay lang tayo sa ganitong sitwasyon? Ang buong bulwagan ay nanatiling tahimik. Isang Diyos ang nagsalita, ang mga pulong na ito ay umiiral upang matiyak ang balanse ng mundo ng mga Diyos. Ang Archer, isang Diyos na antas tatlo sa mundo ng mga Diyos, ay dahan-daang nagsabi, kapag may kaguluhan na hindi kayang lutisin ng Diyos ng lupa, saka tayo makikialam, ngunit ang hindi pagdalo niya ay talagang nakakabigo. Si Emer Lucifer ay biglang tumayo, sumigaw, ang tunay na problema ay iniisip niyang isang biro ang pagpapanatili ng mundo. Kung magpapatuloy ito, ang buong sistema ay maaaring bumagsak dahil sa kanyang mga walang isip na kilos. Siya ay nagngangalit at ang pinakamasama ay sa tuwing siya ay nakakahanap ng solusyon, ang lahat ay nagiging mas magulo. Naalala mo ba ang nangyari sa planetang Cyclops 1,000 taon na ang nakalipas? Isang Diyos na antas siyam ay biglang nagbago ng kulay, ang mukha ay puno ng takot na parang naaalala ang isang bagay na nakakatakot, 1,000 taon na ang nakalipas, sa pulang planetang iyon, ang Cyclops na halimaw ng walang hanggan ay mahigpit na kumapit sa ibabaw ng planeta. Bigla na lang ang buong katawan nito ay sumabog. Ikaw ang pumatay dito, si Mo ay tumawa ng masaya matapos itong talunin. Bumalik sa kasalukuyan, si Emer Lucifer ay sumigaw ng galit, kung ang mga Diyos ay nagtutulungan, maaari na sana nating mabawasan ang pinsala. Ngunit sa halip, ang tanga na iyon ay sinira ang lahat na nagdulot sa nilalang na iyon na lumunin ang isang bahagi ng planeta. Siya ay nanginginig, ang boses ay puno ng hinanakit, hindi ko na kayang tiisin pa ang pagtingin sa kanya na sinisira ang lahat. Hindi siya karapat-dapat na maging Diyos. Si Yongyong ay nakatitig sa papel na may takot, tahimik na nagsabi, bakit ako kailangang dumaan sa pagsubok na ito? Mangyaring bumalik na sa lupa.
Ang bully na kanina pa ay tinamaan ni Mo ay humahawak sa kanyang mukha na masakit na sumisigaw, nasira ulo. Siya ay nagalit na sumigaw, alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Siya ay isang boksingero, tanga, tapos ka na. Si W. Troll ay ngumunguya ng chewing gum habang may isang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon na tanong ng walang pakialam, ang bilis mong umatake, anong sport ang nilalaro mo? Si Mo ay umusad ng balikat, walang anuman sa sports, nakikipaglaban lang ako. Si W. Troll ay nagbuga ng chewing gum, tumawa ng may pang-uuyam, ano ito? Isang syndrome ng pangarap sa high school? Siya ay dahan-daang naghanda, sige, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Si W. Troll ay tumakbo at nagbigay ng isang tuwid na suntok sa mukha ni Mo na nagdulot sa kanya na magdugo mula sa ilong na tumutulo sa kanyang baba. Siya ay nanatiling nakatayo na nakatingin kay Mo na puno ng pagkamangha, ano bang nangyayari sa taong ito? Pagkatapos ay naisip niya na mula sa simula ay hindi umiwas si Mo sa suntok na iyon, sa isang sandali, nakita niya ang isang ngiti ng kasiyahan na lumitaw sa mukha ni Mo. Si Mo ay nilasap ang dugo sa sulok ng kanyang labi at bumulong, hinding-hindi ako umiwas sa unang suntok. Siya ay pumikit at nagtanong, ang pakikipaglaban ng kamay ay ang iyong espesyalidad, di ba? Si W. Troll ay natigilan, ang kanyang isip ay naguguluhan, sinusubukan bang gayahin ako ng taong ito? Nakakatawa. Sa sandaling iyon, si Mo ay nagbigay ng isang tuwid na suntok sa kanyang kaliwang braso. Si W. Troll ay nagulat, nagmadaling humarang at mabilis na umatras upang mapanatili ang ligtas na distansya, sira. Anong klase ng suntok iyon? Siya ay nanginig sa sakit na tumakbo sa kanyang braso. Si Mo ay humigpit ang pagkakasara ng kanyang kamay, ngumiti ng puno ng kasiyahan, ganito ba ang tama? Siya ay naaalala ang sandali ng pagtama ng suntok, ang pakiramdam ng bawat kalamnan na humihigpit sa sukdulan, ang kanyang braso ay nanginginig sa sakit, ngunit sa halip na mag-alala, siya ay nasisiyahan sa pakiramdam na iyon, napakaganda. Si Mo ay bumubulong, ang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan, hindi ko pa naramdaman ang ganitong lakas mula sa mga mahihina, mga taong bumagsak sa tuwing hinawakan ko. Siya ay nag-alis ng piraso ng tela na nakabalot sa kanyang palso, habang muling ibinabalot ito ay sinasabi sa kanyang sarili, ngunit kung gusto kong magpatuloy, kailangan kong protektahan ang katawan na ito ng maingat, pansamantala ay gagamitin ko ang H-test. Ang bully na tahimik na nanonood mula kanina ay ngayon lamang nagsalita, ang boses ay puno ng inis, ano ito? Sa simula sinabi mong makipaglaban ng patas ka, si W ay nagkunot ng noo na galit, sumigaw, tumahimik. Huwag makialam, talaga bang iniisip mong mananalo ka sa ganitong paraan? Si Mo ay hindi sumagot, dahan-daang itinaas ang kamay upang harapin ang lahat ng kanyang mga atake. Ang depensa mo ay talagang katawa-tawa, mabilis, ngunit masyadong madaling hulaan. Siya ay nakatuon sa paggalaw ng mga kalamnan ng kalaban, bawat ugat, bawat higpit. Kailangan ko lamang tingnan kung paano gumagalaw ang kanyang katawan, malalaman ko na kung saan susunod na tatama. Si W. Troll ay biglang umungal, nag-aaway. Siya ay tumakbo at nagbigay ng isang hook punch. Si Mo ay nanatiling kalmado, dahan-daang iniunat ang kamay upang harapin ito. Isang malakas na tunog ang umabot, ang braso ni W. Troll ay nabali sa bigat ng kanyang sariling lakas. Ang kanyang kamay ay bumagsak sa lupa na walang lakas. Si W. Troll ay nakatingin na may mga mata na nakabukas, sumisigaw ng sakit, sira. Si Mo ay nakatayo lamang doon na tahimik na pinapanood siya na nagdurusa sa sakit. Siya ay naaalala ang mga salita ng bully, bahagyang ngumiti ng malamig, tinawag niya ang taong iyon na pinsan. Nakakatawa ang kanilang reaksyon. Si Mo ay mabilis na nagbigay ng isang suntok sa punto ng presyon sa leeg ni Kang Tron na nagdulot sa kanya na mawala ng malay, ang katawan ay bumagsak sa lupa. Ang bully sa tabi ay nagpanik nang makita ang eksenang iyon. Siya ay nag-aalangan, hindi pa nakakapagsalita nang ang mga mata ni Mo ay tumama sa kanya na nagdulot sa kanya na magulat at matakot. Siya ay ngumiti ng may kahulugan at nagsabi, ibig sabihin, natapos na ang usaping ito, di ba? Ang buong katawan niya ay basang-basa sa pawis, natatakot na umatras ng ilang hakbang, ang bibig ay patuloy na sumisigaw, huwag lumapit dito. Nakita ang takot sa kanyang mukha, si Mo ay bahagyang umiling. Siya ay wala man lang lakas ng loob na lumaban, talagang nakakabigo. Siya ay nagtanong ng may pang-uuyam, hindi ka ba magre-rebelde? Kung aaminin kong talo ako, ito rin ba ang katapusan? Ang bully ay nagbukas ng bibig upang magsalita, ngunit bago siya makapagsalita, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Si Mo ay ngumiti nang makita siyang humahawak sa kanyang mukha na sumisigaw sa sakit.
Hindi binigyan siya ng pagkakataong lumaban, si Mo ay patuloy na nagbigay ng sunod-sunod na mga suntok na nagdulot sa kalaban na hindi makapagdepensa. Siya ay nahampa pa hanggang sa mabali ang kanyang mga ngipin. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mukha ng bully ay namamaga, deformed na hindi na maipahayag ng maayos. Si Mo ay tahimik na nagbigay ng isa pang suntok at pagkatapos ay tinadyakan siya sa katawan. Siya ay tumawa ng masaya, ang tono ay may kaunting pang-uuyam, talaga kang matigas ang ulo. Hanggang doon ay ayaw mo pa rin bang tanggapin ang pagkatalo? Pagkasabi nito, umiwas siya at naglakad palayo, habang masayang dinidilaan ang dugo na natira sa kanyang labi. Ang bully ay nakahiga sa lupa, nanginginig at nagmumura, putang ina, ang siraulong ito. Makailang sandali, bumalik si Mo sa bahay ni Liho. Pagkapasok niya sa bahay, siya ay nag-isip, talagang nakakatuwang makipaglaban. Itinaas niya ang kamay upang pagmasdan, ngunit nagkunot ang noo niya, masyadong mahina pa ang katawan na ito. Naalala ni Mo ang pakiramdam ng mga suntok na dumapo sa kanya, at sa isip-isip niya, hindi ko akalain na ang mga kalamnan ko ay madaling masaktan. Piniga niya ang kanyang kamao at nagpasya, kailangan kong patuloy na maramdaman ang sensasyong ito. Sayang, palaging napuputol ang lahat. Pumikit siya, sa kanyang isipan ay naaalala na sa pagbabalik na ito, tiyak na kailangan kong dalhin ang ipinangako kay Yungyong. Nag-concentrate si Mo, sinubukang ilipat ang kanyang kamalayan patungo sa Divine Realm. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, ngunit ang paligid ay nananatiling silid ni Liho. Nagkunot ang kanyang noo sa pagdududa, bakit hindi ito nangyayari? Ilang araw bago, sa banal na lupain ng El, si Diyos Lucifer ay tahimik na nakatingin sa likod ni Mo na umaalis sakay ng dragon. Bago umalis, kumaway si Mo at nagbigay ng paalala, aalis na ako. Tandaan mong alagaan siya ng mabuti. Si Emer Lucifer ay humawak ng kanyang kamao, ang mukha ay puno ng galit habang pinapanood ang unti-unting paglayo ni Mo sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Yungyong, nagtanong ng may pagkamausisa, paano ang biyahe mo sa Earth? Ngumiti si Mo ng may pagdududa, medyo nasisiyahan, ngunit talagang mahina ang katawan ko. Malumanay niyang inutos, hanapan mo ako ng isang healing orb. Nang marinig ito, nag-isip si Yungyong, healing orb? Ito ay mga bagay na naglalaman ng magic na karaniwang ginagamit sa El at iba pang mga planeta sa ilalim ng pamamahala ni Emer Lucifer. Sa mga lugar na may masaganang magic, ito ay mga karaniwang item, ngunit sa Earth, napakabihira nila. Ilang tao lamang ang maswerte na nagmamay-ari nito, at sila ay sinasamba ng mga tao bilang mga Diyos. Lumiko siya kay Mo, magalang na nagsabi, ihahanda ko ang lahat bago ka umalis. Gusto mo bang umalis agad? Tumalon si Mo mula sa likod ni Yungyong at dahan-daang naglakad. Nakita ito ni Yungyong at nagtanong, paano ang regular na pagpupulong? Habang nag-aabot ng papel na may mga kulangot, sumagot si Mo nang walang pakialam na kapag handa na ako, dahil sa dami mong reklamo. Tahimik na pinanood ni Yungyong si Mo na ibinibigay sa kanya ang isang piraso ng magulong papel. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magreklamo, ngunit si Mo ay hindi nagbigay pansin, tahimik na tumingin patungo sa maliit na Earth sa kanyang harapan. Pagkatapos, nag-concentrate siya ng lakas, inilipat ang kanyang kaluluwa pababa sa Earth. Manatili ka dito. Si Yungyong ay humawak sa kanyang ulo sa pagkabigo, nakadapa sa lupa at nagmumurmur sa pagod, talagang wala nang masabi. Hindi niya alam na mula sa dilim, isang mata ang tahimik na nagmamasid sa lahat. Isang paniki, isang mata na ipinadala ni Emer Lucifer upang magmasid, ay nakita ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan. Nakikita ang buong SVK, Lucifer ay nagkunot ng noo, ang mga mata ay malalim na nag-iisip. Ano ang pinaplano niya? Kahit hindi pa tiyak, isang bagay ang sigurado, sa oras na ito, ang kanyang katawan ay nasa estado ng kawalang saysay. Pinagmamasdan niya si Yungyong na naguguluhan sa kanyang mga iniisip. Kung ang taong iyon ay hindi man lang nagpakita sa regular na pulong, nangangahulugan ito na wala siyang balak na bumalik sa loob ng isang panahon. Si Emer Lucifer ay bahagyang ngumiti ng may pang-uuyam. Sa sitwasyong ito, napagtanto niya na ito ay isang napaka-espesyal na pagkakataon. Itinaas ni Emer Lucifer ang kanyang kamay, tinawag ang isang bilog na mahika na kulay lila. Bumulong siya ng incantation, balat ng buhay, at agad na nagpakita ang mga sinag ng liwanag. Si Yungyong ay nag-ingat, tila may napansin. Ang lilang liwanag ay mabilis na nagbago sa napakaraming mga sibat, tumama ng diretso patungo sa kanya. Si Yungyong ay nagmadaling umiwas, dumaan sa gitna ng bagyo ng liwanag. Matapos makaligtas mula sa mga bala, ginamit niya ang kanyang mga pangil upang kumiskis sa lupa upang huminto.
Itinaas ang kanyang ulo, tinanong niya, ano ang ginagawa mo? Nagpatuloy siya, ito ba ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa Diyos ng lupa? Dahan-daang nagunat si Emer Lucifer ng kanyang mga pakpak, lumulutang sa hangin. Malinaw niyang inihayag, aking aalisin ang Diyos ng lupa mula sa kanyang kasalukuyang posisyon. Nakita ang matibay na saloobin ng kalaban, si Yongyong ay nanahimik at biglang bumuka ang kanyang bibig, lumilikha ng isang bola ng enerhiya. Binanggit niya ang incantation, pinisil ang bola ng lakas at pinaputok ito diretso patungo kay Emer Lucifer. Gayunpaman, siya ay nanatiling nakatayo, walang kahit anong takot habang ang atake ay papalapit. Bahagyang lamang niyang inangat ang kanyang kamay, agad na itinulak ang bola sa ibang direksyon. Ang bola ay umikot sa paligid ng planeta, sa wakas ay huminto sa isang malayo at sumabog. Nakita ang tanawin na iyon, si Yongyong ay nagbuntong hininga, pagkatapos ay nagsalita ng mababa, kalinisan ng liwanag. Isang sinag ng maputlang asol na liwanag ang pumalibot sa kanyang katawan, unti-unting lumawak, sumasaklaw sa buong mesa ng mga Diyos. Ang shockwave mula sa pagsabog ay kumalat, ngunit mabilis na naglaho. Si Emer Lucifer at Yongyong ay nanatiling nakatayo sa kanilang mga lugar. Binanggit ni Yongyong ang incantation, pinakawalan ang Diyos ng pakpak. Agad, ang kanyang katawan ay kumilos, nagbago sa isang anyo na daan-daang beses na mas malaki, na may malamig na mga mata. Tinutok niya ang kanyang tingin kay Emer Lucifer, puno ng banta. Siya ay hindi nagpakita ng takot, bahagyang ngumiti at inihayag, ikaw ang susunod. Pagkatapos mo, ang iyong Panginoon, siya ay tiyak na nagsabi, walang ganitong bagay. Siya ay nagkrus ng mga braso, nagbuntong hininga ng may pagkabigo, ang atmosfera na ito ay hindi angkop para sa isang pulong. Ang labanan sa pagitan ni Emer Lucifer at Yongyong ay unti-unting nagtatapos. Siya ay patuloy na tinamaan ng mga sibat ng liwanag. Siya ay lumipad palayo, sabay na nagsabi, aalis na ako. Si Emer Lucifer ay nagmadaling lumingon at tumawag, sandali. Tinanong niya, sang panig ka? Sinuportahan mo ba ang pagpapaalis o pagtutol? Siya ay sumagot ng walang pakialam, walang kahalagahan. Isipin mo akong isang neutral. Si Emer Lucifer ay tumawa, ayos lang, basta huwag mo akong hadlangan. Kung may iba pang narito na tatutol, lumabas, makinig. Siya ay nagdeklara ng may kayabangan, aking hahawakan ang lahat. Si Yongyong ay nagkunot ng noo sa inis, nagtanong pabalik, talaga bang iniisip mong matatalo mo ang iyong Panginoon? Si Emer Lucifer ay bahagyang ngumiti ng may pang-uuyam, ang ibig mo bang sabihin ay ang taong sumaikop sa katawan ng isang mahina? Siya ay nagulat, alam mo na, siya ay tahimik na sumagot, ang labis na tiwala sa lakas at ang kawalang bahala sa pag-iingat ay nagdadala lamang sa ganitong wakas. Si Yongyong ay kumagat ng kanyang ngipin, ang mukha ay puno ng inis. Itinaas niya ang kanyang buntot na nakatutok kay Emer Lucifer, sumigaw, hindi kita papayagang makatakas. Nakita ang buntot na nakapulupot sa kanyang katawan, siya ay nanatiling may ngiti. Sa isang solong suntok, siya ay madaling nakatakas. Ang buntot ni Yongyong ay nahati, nahulog sa lupa. Siya ay nag-utos, diyan ka lang. Hanggang ikaw ay buhay, makararating ako sa lupa. Si Emer Lucifer ay tumawa ng mabangis, nagdeklara ng may kayabangan, at kapag nakarating ako doon, ang iyong mahina Panginoon ay aking wawasakin ng lubusan. Pagkatapos sabihin iyon, siya ay tumawa ng malakas, ang tunog ng kanyang tawa ay umuugong sa buong espasyo. Si Yongyong ay humaplos ng kanyang mga mata, ang buong katawan ay nanginginig. Sa kanyang puso ay natira lamang ang mga salitang desperadong panalangin. Sa oras na ito, sa lupa, si W. Troll ay pinagsasabihan, Ibodong. Malapit na ang kompetisyon at ikaw ay nawawalan ng bait. Siya ay sumigaw, sinabi ko na ito noon pa. Ang mga taong nasa panahon ng pagsasanay ay hindi pinapayagang lumabas at makipag-away. Sa galit, siya ay itinuturo si W. Troll, ngayon ay gusto mo pang umalis? Gusto mo bang tumakas? Siya ay humihikbi, umiling ng may pagkadismaya, walang masabi. Huwag bumalik dito hanggang sa gumaling ang iyong kamay, umalis ka sa aking paningin. Siya ay nagkukubli, ang mukha ay nahihiya at humihingi ng tawad. Siya ay lumingon at umalis, sabay na kinakamot ang kanyang ulo at nagmumura, kung hindi dahil sa taong iyon. Paglabas sa pinto, siya ay biglang nakatagpo kay Kang Tron. Siya ay tahimik na tumingin sa kanya at nagtanong, anong nangyari sa kamay mo? Si W. Troll ay nag-atubiling sumagot ko. Ito. Sa kanyang isipan, siya ay nag-aalala, Kang Tron, siya ang pinakamahusay na mandirigma sa kanilang gym. Sa harap ng mga mata ng pagdududa ng taong iyon, si W. Troll ay nagpakita ng isang pilit na ngiti, sa isip ay nagtatanong, maaari bang maloko ko siya?
Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, siya ay yumuko na parang nahihirapan, nakakatakot talaga ang mga bata ngayon. Narinig ko na ang aking nakababatang kapatid ay inaapi, kaya sinubukan kong makialam, nais kong makipag-usap sa kanya. Si W. Troll ay nagngangalit at nagpatuloy sa kanyang kwento ng trahedya, ngunit ang taong iyon ay walang sinasabi, agad na umatake sa akin, pinahirapan ako ng walang awa, kaya't ako ay naging ganito. Siya ay nagpunas ng mga luha gamit ang kanyang hindi nasugatang kamay, at itinaas ang kanyang kamay at nakabinding tainga na puno ng pagdadalamhati, mga salot na iyon. Isang buwan na lang ang natitira bago ang kompetisyon. Siya ay nagpunas ng mga luha gamit ang kanyang hindi nasugatang kamay, at itinaas ang kanyang kamay at nakabinding tainga na puno ng pagdadalamhati, mga salot na iyon. Isang buwan na lang ang natitira bago ang kompetisyon. Si Kang Tron ay tahimik na lumampas sa kanya, malamig na nagsabi, dapat sana ay naging mas maingat ka bago magsimula ang kompetisyon. Siya ay naglakad, ang boses ay tahimik ngunit puno ng pagsisisi, sa halip na makipag-away, maaari mong gamitin ang oras na iyon upang mag-ensayo. Si W. Troll ay nagulat, ano? Wala bang silbi? Bigla, si Kang Tron ay huminto, na nagdulot sa kanya na magulat, sa pagkakataong ito. Siya ay nagmadaling lumingon, sinubukang magpakita ng isang ngiti, ano yon? Sa kanyang isipan, siya ay naguguluhan, sumpain. Nahuli na ba siya? Si Kang Tron ay lumingon, ang mukha ay malamig, sino ang taong iyon sa silid ni Laiho? Si Mo ay nakatingin sa kisame, nag-iisip, bakit hindi? Maaaring, naaalala niya, may isang pagkakataon lamang na maaaring hindi siya makabalik kung ang orihinal na katawan ay nasugatan. Si Mo ay tahimik na nag-isip, dapat ay pinrotektahan ako ni Yongyong. Kahit na hindi siya, bihira ang anumang bagay na makakapagbigay ng panganib sa akin. Kahit na hindi siya, bihira ang anumang bagay na makakapagbigay ng panganib sa akin. Bigla, isang ideya ang sumiklab sa kanyang isipan, imposible. Ang lahat ng mga Diyos ba ay nagkaisa upang atakihin ako? Si Mo ay tumayo, ang mga mata ay puno ng pagkabigla, kung totoo iyon, hindi ko dapat sayangin ang oras dito. Ang galit ay sumiklab, siya ay humigpit ang kamao, sinabing may galit, mga salot. Siya ay nagpasabog ng kamao sa kama, sumigaw, hindi. Hindi ito dapat mangyari. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit, sa kanyang puso ay nagmumura ng puno ng galit, matagal na mula noong huli silang naglakas loob na hamanin ako. Kailangan kong makipaglaban sa kanila. Ang galit ay sumiklab, siya ay patuloy na nagbubuhos ng kamao sa kama, ang kanyang boses ay umuugong sa buong silid, mangyaring makipaglaban kapag nandyan ako. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ay huminto, nag-cross ng mga braso at nag-isip, kalma. Kahit na ang lahat ng mga Diyos ay sabay-sabay na umatake, mayroon pa rin akong dahilan upang maniwala na si Yongyong ay hindi madaling matatalo. Ngunit sa kabila nito, hindi ako maaaring umupo at manood, kailangan kong kumilos ngayon. Kinabukasan, si Mo ay patuloy na nag-eehersisyo sa parke. Siya ay nakabitin sa bar, patuloy na nagbabaluktot. Sa kanyang isipan ay mayroon lamang isang pag-iisip, mula ngayon, mag-focus ako sa pagbuo ng ibang mga grupo ng kalamnan maliban sa mga braso. Sinubukan niyang gamitin ang mga kalamnan na bihira niyang pinapansin. Ang sakit ay sumakit sa bawat hibla ng laman na tila sumisigaw. Ngunit sa halip na makaramdam ng hindi komportable, si Mo ay nakaramdam ng kasiyahan, napakaganda. Bigla, siya ay tumawa ng malakas. Ang mga tao sa paligid ay agad na lumingon, nag-uusap, ano ang nangyari sa batang iyon, kakaiba, saan siya nagmula. Sa isang sulok, si Kim Do-in ay narinig din ang ingay. Siniyang ulo na puno ng kuryosidad, at mabilis na napagtanto ang taong nagdulot ng kaguluhan. Mo, ang biglaang tawag ay nagpagulat kay Mo, at bigla siyang natamba sa lupa. Lumapit si Kim Do-in, hawak ang strap ng kanyang bag, ang mukha ay puno ng galit, bakit hindi ka pumapasok sa paaralan? Pagkalipas ng ilang sandali, parehong nakaupo ang dalawa sa isang bato na upuan sa parke. Nag-aalangan si Mo na nagtanong, kailangan ko bang talagang pumunta? Hindi naman iyon lugar para mag-ehersisyo. Huminga ng malalim si Kim Do-in at nagtanong, ano ang balak mong gawin? Sumagot si Mo ng walang pag-aalinlangan, gusto kong maging mas malakas. Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-eehersisyo. Nag-angat ng kilay si Kim Do-in, bakit gusto mong maging mas malakas? Sumagot si Mo, gusto kong makipaglaban ng mas mabuti. Sa kasalukuyan, masyado akong mahina para gawin iyon. Nagpatuloy siya sa pagbubulalas, ang katawan ko ay hindi pa ganap na nahuhubog.
Kaya kailangan kong i-build up ito. Nasaktan ng braso ko kahit nakaka-join ko lang sa ilang laban, pero sa pamamagitan ng pag-eehersisyo sa gym, maaari kong mapalakas ang aking stamina. Kung magiging mas malakas ako, makakapaglaban ako ng mas matagal, 2 beses sa halip na 1, 3 beses sa halip na 2, at magiging mas agile ang katawan ko. Si Kim Do-in ay tahimik na nag-isip, siraulo siya. Paulit-ulit siyang nagsasalita tungkol sa laban sa loob ng 1 oras. Paano ko siya mapapapunta sa paaralan? Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Tinanong niya, bakit ka nag-eehersisyo kung wala namang makakalaban? Nagpatuloy si Kim Do-in, nagtatraining ka lang mag-isa dito. Walang sino man ang mag-aanyaya sa iyo sa laban. Kung gusto mong magkaroon ng kalaban, kailangan mong makipagkita sa mga tao, lumikha ng ilang alitan, para magkaroon ka ng makakalaban. Tanga. Pagkatapos niyang sabihin yon, kinuha niya ang kanyang bag at tumayo. Mula bukas, pumunta ka na sa paaralan, huwag mo nang gawing problema ko ito. Tumingin si Mo sa likod ni Kim Do-in, nag-iisip, tamarin. Mukhang hindi naman masamang ideya. Maaaring hindi na muling magpakita ang mga iyon, kaya kailangan kong aktibong maghanap ng mga malalakas na kalaban, maghanap ng sino man na makakalaban habang hinihintay ang pag-recover ng katawan ko. Mukhang hindi naman masamang ideya. Nag-iisip kung dapat ba siyang subukan ng lugar na tinatawag na paaralan bukas. Biglang may tumawag sa kanya, Musu, Laiho. Si Kang Tron ay lumitaw na may suot na face mask, may suot na specialized glasses, at may dalang batuta sa likod. Tinanong niya, ikaw ba si Mo? Huminga ng malalim si Mo, umiikot upang tanggapin ang suntok ni Kang Tron. Sa isip niya, nagdaan ang isang ideya, hindi ba ang Earth ang pinakakawili-wiling lugar? Kang Tron, 15 taong gulang, ay isang natatanging talento sa mundo ng boxing. Mayroon siyang isang nakababatang kapatid na babae na isang promising na ballerina. Dati, labis siyang ipinagmamalaki ang kanyang kapatid, ngunit hindi nagtagal ang kasiyahang iyon. Isang stalker ang naging bangungot para sa batang babae. Siya ay naging labis na obsesyon at sa huli ay lumampas sa lahat ng hangganan. Inatake niya ang kapatid ni Kang Tron, ngunit sa oras na iyon, isang kamao ang mabilis na huminto sa kanya. Ang taong iyon ay si Kang Tron. Halos naipigil niya ang krimen, ngunit dahil sa pagpigil niya ng masyadong maaga, ang masamang tao ay hindi nakatanggap ng nararapat na parusa. Pagkatapos ng unang pagkatalo, ang kanyang obsesyon ay naging mas matindi at mas mapanganib. Sa susunod na pagkakataon, matagumpay na naipigil ni Kang Tron ang kanyang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasabay tulad ng dati. Ang mga pakpak ng swan ay nabali. Mula noon, hindi na siya naniwala sa batas. Ang kanyang mga kamao ay naging mas malupit. Nagpasya si Kang Tron na gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng batas. Sa lihim, siya ay naging isang tagapagtanggol ng katarungan sa gabi, nakasuot ng maskara, may dalang armas, lumitaw siya upang parusahan ang mga taong may senyales na magiging kriminal bago pa man sila tunay na gumawa ng krimen. Para kay Kang Tron, ang pakikipaglaban ay isang paghuhusga. Bumalik sa kasalukuyan, si Kang Tron ay nagbigay ng isang tuwid na kamao sa mukha ni Mo. Ang lakas ng kamao ay nagdulot sa kanya na matamba pabalik, ngunit ang higit na nagulat kay Mo ay ang kamaong ito ay masyadong magaan. Sinusubukan ba niyang hamanin ako? Si Mo ay bahagyang umuungol. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong. Ngunit sa kabila nito, ang katotohanan ay si Kang Tron ay kumilos. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, naramdaman ni Mo ang inaasahang laban na ito. Akala ko mahihirapan akong makahanap ng angkop na kalaban sa mga susunod na panahon, ngunit mukhang swerte pa rin ako. Si Kang Tron ay nagsalita, ang boses ay puno ng tanong, bakit ka naglalakad-lakad at nananakit ng iba? Gusto mo bang maging isang gangsta? Sa kabila ng seryosong saloobin ng kanyang kalaban, si Mo ay sinadyang mang-asar, at wala akong narinig. Ang kanyang mapanukso na saloobin ay agad na nagalit kay Kang Tron. Si Kang Tron ay nagalit na bomb-ulong, kaya't lumapit ka dito. Isang serye ng malalakas na kamao ang tumama kay Mo. Kahit na patuloy na umaatake si Kang Tron, madali pa ring nakaiwas si Mo. Nang siya ay nagbigay ng isang uppercut patungo sa kanya, si Mo ay ngumiti lamang, at madaling umiwas. Sa pagmasid sa kanyang bilis, hindi may kakaila ni Kang Tron, mabilis ka rin. Agad siyang nag-isip ng paraan upang supulan ang kalaban. Alam na ang kanang paningin ni Mo ay limitado, si Kang Tron ay nagbigay ng isang tuwid na kamao sa kanyang kanang mata. Ngunit sa sandaling iyon, si Mo ay mabilis na nagtaas ng kamay upang harangin ito na nagdulot ng kaunting gulat kay Kang Tron, magaling ka rin. Hindi pinapayagan ng kalaban na makabawi, si Kang Tron ay mabilis na nagtipon ng lakas handang magbigay ng isa pang kamao.
Nang matapos ang kanyang mga salita, agad siyang kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito, tulad ng dati, si Mo ay mabilis na nagtaas ng kamay upang harangin ang atake. Ngunit sa pagkakataong ito, tulad ng dati, si Mo ay mabilis na nagtaas ng kamay upang harangin ang atake. Gayunpaman, wala siyang balak na huminto. Ang mga kamao na patuloy na bumabagsak sa kanya ay unti-unting nagtulak kay Mo pabalik. Ang galit sa kanya ay umusbong. Ang salot na ito, ang mga kamao ni Kang Tron ay tumama sa mga sugat na nagdulot ng mas matinding sakit. At bigla, siya ay umikot sa likod ni Mo, nagbigay ng isang malakas na kamao sa kanyang tagiliran. Ang mapanlikhang atake na ito ay nagdulot kay Mo na umubo ng malakas. Agad siyang umatras ng kaunti upang manatiling ligtas. Sa puntong ito, si Kang Tron ay dahan-daang nagsalita, marahil ang iyong braso ay wala ng pakiramdam, di ba? Pagkatapos, siya ay nagdeklara ng seryoso, kahit gaano ka man masaktan, hindi kailanman magpapatawad ang hukom. Bigla, si Mo ay napatawa ng malakas, ang buong katawan ay nanginginig sa kasiyahan. Ang kakaibang saloobin niya ay nagdulot ng kaunting katahimikan kay Kang Tron. Ngunit agad, ang galit sa kanya ay muling umusbong. Siya ay nagngangalit na nagtanong, ngumiti ka pa rin ba? Si Mo ay hindi sumagot, kundi ngumiti na puno ng interes. Ang taong ito ay hindi matatalo, kahit na hindi sa oras na ito. Kahit na labis na nasa sabik sa lakas ni Kang Tron, hindi ito nangangahulugan na si Mo ay papayag na magpaubaya sa laban. Hindi ko dapat sayangin ang pagkakataong ito. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng puot, ang simpleng pag-enjoy sa laban ay hindi sapat upang manalo. Kailangan kong maging maingat. Si Mo ay nagbalik tanaw sa panahon nang siya ay isang Diyos. Walang sino man ang maaaring manalo magpakailanman. Ang mga pagkatalo ay hindi nagdudulot sa akin ng panghihina, sa halip, nagdadala ito ng kasiyahan. Ngunit ang likas na pagkapanalo ay nakaugat na sa kanyang dugo, nais niyang manalo. Kaya't agad na inadjust ni Mo ang kanyang emosyon. Ang unang hakbang, kailangan niyang panatilihin ang kanyang kapanatagan. Sa isang iglap, mabilis na humila si Mo ng isang pader na hadlang. Agad, ang halimaw sa kanyang harapan, si Kang Tron ay nagbigay ng tuwid na kamao dito, ngunit si Mo ay mabilis na umilag sa isang tabi na iwasan ang atake. Hindi lang dapat gumamit ng lakas, kailangan kong makipaglaban gamit ang isip. Ang mga kamao niya ay nagiging mas malakas, mas mabilis, ngunit hindi rin nagpapahuli si Kang Tron. Ang paghahanda na makabawi, nagbigay ng isang malakas na atake patungo sa mukha ni M. Ang pagkontrol sa emosyon ay susi upang maging mas malakas. Kahit na ang kamao ay masakit, sa halip na matakot, si Mo ay nakaramdam ng kasiyahan. Ang pakikipaglaban ay palaging kanyang passion, ang pakiramdam ng kasiyahan ay unti-unting lumalabas sa kanyang kaibuturan. Ngunit kung nais kong manalo, kailangan kong supulan ang emosyon. Agad na pinilit ni Mo ang kanyang sarili sa isang estado ng tensyon na nagdulot sa kanyang mukha na magmukhang hindi komportable. Ang kanyang mukha na nagkukunwaring nagagalit ay nagdulot kay Kang Tron na magpahinto ng kaunti, ngunit agad na sumabog ang galit sa kanya. Siya ay nagngangalit, ang buong katawan ay nanginginig sa galit, sumigaw, ngumiti ka pa rin ba? Ang laban ay lalong naging tensyonado, ngunit biglang huminto ang kampiyon ng middleweight boxing. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkabahala, at bigla siyang sumigaw. Sa puntong ito, si Lee Ho ay tila nagiging kakaiba. Ang kanyang mukha ay biglang naging mapatla, ang mga mata ay nagpakita ng pagkabigla, at ang kanyang katawan ay bahagyang natamba. Akala mo ito ay magiging isang disbentaha, ngunit hindi. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado, siya ay patuloy na umuusad. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, nagbigay siya ng isang kamao. Gayunpaman, si Kang Tron ay patuloy na nakaiwas sa pamamagitan ng mabilis na pag-atres. Ang laban ay patuloy na umabot ng ilang minuto pa. Si Lee Ho ay hindi sinasadyang tumama sa isang puno na nagdulot ng isang malakas na tunog. Kahit na ang sitwasyon ay tensyonado, siya ay hindi nag-alala, bahagyang umakyat sa kanyang mga daliri na may mga mata na puno ng pagdududa. Lahat ay inisip na siya ay agad na lalapit, ngunit hindi. Si Lee Ho ay biglang nagtipon ng lahat ng lakas, nagbigay ng isang malakas na sipa ng isang malaking piraso ng lupa patungo kay Kang Tron. Gayunpaman, ang sipa na iyon ay hindi nakapagpahirap sa kalaban, siya ay mabilis na nagtaas ng kamay upang harangin ito na nagdulot ng alikabok. Sa pagkakaroon ng disbentaha, ang batang lalaki ay lumuhod, ang kanyang mga mata ay matalim na tila sinusuri ang sitwasyon. Ang pagkilos ng paghahagis ng lupa sa mata ng kalaban ay karaniwang isang trick na ginagamit ng mga gangsters, kaya't ito ay madaling mahulaan at maiiwasan. Sa isang maikling sandali, si Kang Tron ay agad na nagbigay ng kontra-atake.
Hindi inaasahan na sa halip na magpanik, si Liho ay umasa sa puno, ang kanyang mukha ay tila walang pakialam. Siya ay kumagat sa kanyang labi na nagpapakita ng pagkabigo na nagdulot kay Kang Tran na magtanong, anong balak mong gawin? Magpatuloy ka, ang boses ni Liho ay tila nangaasar sa kanyang kalaban. Kahit gaano pa man kalakas ang sigaw ni Kang Tran, ang resulta ay hindi nagbago. Sa pagtingin sa salubing iyon, ang galit sa kanyang puso ay tila sumabog, ang kanyang buong katawan ay nag-init sa galit. Ngunit huwag hayaan ang tila walang pakialam na hitsura ni Liho na linlangin ka, dahil sa katotohanan, siya ay labis na nag-iingat. Sa pagdapo ng galaw, siya ay agad na umilag sa isang tabi. Gayunpaman, si Kang Tran ay walang balak na huminto, siya ay mabilis na umikot sa likod ni Liho, nagbigay ng isang hindi inaasahang atake. Sa hindi pagkakaalam, si Liho ay nawala ng balanse, nahulog sa isang passive na posisyon. Isang matibay na braso ang mabilis na umabot, tumama sa kanyang balikat at leeg. Ang alikabok ay umakyat, ang mga mata ni Liho ay bahagyang nagulat na may kaunting takot, ngunit pagkatapos siya ay biglang tumawa ng hindi maipaliwanag. Sa kanyang kaibuturan, si Liho ay lubos na nauunawaan ang layunin ng kanyang kalaban, na siya ay nakatuon sa isang kritikal na punto. Kung tamaan, sa nakaraang mundo, ang walang armas na martial arts ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga taong nakatagpo mo ay ang estilo ng pakikipaglaban. Kung ang ibang tao ay palaging masigasig na umaatake, si Kang Tran naman ay may tendensyang maging mas defensible. Kung ang ibang tao ay palaging masigasig na umaatake, si Kang Tran naman ay may tendensyang maging mas defensible. Ang dahilan marahil ay dahil sa magaspang na lupain na nagpapahirap sa mga malalakas na atake. Ngunit ngayon, sa isang patag na ibabaw at sa tulong ng mga sapatos, ang mga mandirigma tulad niya ay makakapagpamalas ng kanilang buong puot. Napagtanto ito, agad na nagplano si Liho, kung mapipilitang kumilos si Kang Tran ng mas marami, makakalikha siya ng mas maraming pagkakataon para sa kontra-atake. Sa sandaling may lumitaw na puwang, tumalon si Liho, ang kanyang mukha ay puno ng likhaing plano. Itinaas niya ang kamay, nagpa siya na magbigay ng isang malakas na suntok sa kahinaan ng kalaban. Ngunit sa sandaling akala niyang maayos ang plano, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Nakaramdam siya ng hindi tama sa kanyang braso, isang kakaibang sensasyon ng kumalat na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanyang isipan. Sa likas na ugali, ang suntok na dapat ay patungo kay Kang Tran ay napalayo. Hindi na ba makagalaw ang kamay ko? Ang pakiramdam ng pagkabahala ay sumiklab sa kanyang puso. Ang nakamamatay na suntok na iyon ay nag-iwan ng malubhang epekto. Ang salamin sa kanyang mata ay nabasag at dugo ang dumadaloy mula sa sugat. Si Kang Tran ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng galit. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi maikubli ni Liho ang kanyang ngiti, haha, hindi ka tumama. Tumawa siya ng masaya, ang tono ay puno ng pang-uuyam. Ngunit agad, si Kang Tran ay malamig na humugat ng isang bakal na tungkod mula sa likod. Walang pag-aalinlangan, hinampes niya ito sa tuhod ni Liho. Ang sakit na dulot ng suntok ay nagpasubsob sa kanya na sumandal sa isang binti upang makahanap ng balanse. Sa puntong ito, tunay na naramdaman ni Liho ang lakas ng isang kampyon sa boxing. Tumingin si Si sa ibaba, ang tono ay malamig ngunit may halong pang-uuyam, masaya ka ba? Marahil ay patuloy kang magbibiroan sa hinaharap, hindi ba? Pagkatapos sabihin iyon, pinigilan niya ang tungkod, itinaas ito, ang mga mata ay kasing matalim ng isang hukom na nagbabanggit ng hatol sa isang nahatulang bilanggo, dapat mong tandaan na sisiguraduhin kong mula ngayon, hindi ka na muling makakatawa. Pagkatapos, hinampes niya ito ng malakas, habang si Liho ay walang magawa na nakatingin lamang, hindi makakilos. Talo na ako, isip niya, alam na ito kaya't hindi na siya lumaban, tahimik na pinaikit ang mga mata, handang harapin ang kapalaran. Gaano na ba katagal mula nung huli kong naranasan ang pagkatalo? Halos 4,000 taon na ang lumipas. Ang mga pag-iisip na iyon ay tila isang pamamaalam sa sarili. Nang tila dumating na ang sandali ng pagtatapos, biglang may isang bagay na tumama sa mukha ni Kang Tran na nagdulot sa kanya upang matamba at umatras. Ang salamin na dati ng basag ay lalong lumala. Isang biglaang suntok na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Anong nangyayari dito? Sa kanyang isipan, nagtanong siya kung may iba pang tao na narito. Gayunpaman, hindi na nagtagal ang lahat mula sa likod ng isang puno, isang nag-aalala na boses ang umabot sa kanyang pandinig, Ginoo. Nang marinig ang kakaibang tunog, si Kang Tran ay natakot. Agad niyang hinawakan ang jacket na nakatali sa kanyang baywang, hindi nakakalimutang magreklamo, Sampa.
Sa isang iglap, ang jacket ay inihagis ng malakas na tinakpan ang buong katawan niya. Hindi pwedeng malaman ng aking pagkakakilanlan. Nakabalot na si Kang Tron at mabilis na umalis, iniwan si Liho na nag-iisa sa bakanteng lupa kung saan siya nakaluhod, naguguluhan pa rin sa nangyari. Sa puntong iyon, unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na berdeng paa sa kanyang paningin, kasabay ng nag-aalala na tawag, Ginoo. Nang marinig iyon, agad na lumingon si Liho, ang mga mata ay lumaki sa gulat, ikaw ay Yung. Ngunit kumpara sa dati, ngayon ay mas cute siya. Sa ibang lugar, sa loob ng kastilyo ni Lucifer, isang napakalaking bola ng lilang ilaw ang bumabalot sa espasyo, nakakulong siya rito. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan, ang mga mata ay puno ng plano, hindi na siya makakabalik sa kanyang orihinal na katawan. Ang espasyong ito ay ganap na nakasara, kahit ang kanyang kaluluwa ay hindi makaalis. Ngunit, tila may kulang pa. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay buksan ang hadlang ng daigdig. Sa tabi niya, isang pamilyar na anino ang mahigpit na nakatali. Ito ang orihinal na anyo ni Yongyong. Sinamantala ni Lucifer ang pagkakataon, nagbigay ng pangako, kapag natapos ko na siya, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Diyos na namamahala sa daigdig. Bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? Sa mga matatamis na salita, si Yongyong ay nag-squint, ang mukha ay puno ng pagdududa. Walang sinasabi, nagbuntong hininga siya na nagdulot kay Lucifer ng pagkainis. Ano bang sinasabi mo? Sabihin mo ng malakas, hindi ko naririnig. Nang makita ni Lucifer na nagagalit, si Yongyong ay nagtaas lamang ng kilay, ang mga mata ay matalim, ang espasyong ito ay nakasara, nangangahulugan na walang atake ang makakadaan, tama ba? Sa pag-iisip na iyon, hindi siya nag-atubiling ipikit ang mga mata at nakapagsalita ng may kumpiyansa. Tumawa si Lucifer, tumango sa kasiyahan, Toma, kahit gaano ka pa man magsikap, walang silbi. Kaya't sumunod ka na lang sa mga utos ko, at ang posisyon na iyon ay magiging iyo. Ngunit habang si Lucifer ay nagmamalaki, biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Agad siyang tumingin sa likuran. Biglang, isang maliwanag na liwanag ang sumiklab, nagbigay ng liwanag sa buong espasyo. Sa sandaling iyon, si Yongyong ay naglabas ng atake na pagyanig ng langit at lupa. Ang buong katawan niya ay nagliwanag, ang gintong enerhiya ay kumalat sa paligid. Ang tanawin na iyon ay nagdulot kay Lucifer ng pagkabigla, ang mga mata ay lumalaki, ang siraulong dragon na ito. Sa tuktok ng kastilyo, isang napakalaking sinag ang bumababak, unti-unting lumalawak, at isang napakalaking meteor ang bumagsak sa lupa sa nakabibighaning bilis. Boom! Ang alikabok ay umakyat sa hangin. Sa isang iglap, si Yongyong ay lumiit at mabilis na umalis. Tumakbo siya pasulong, walang dala sa paligid, sa isip ay may isang tanging layunin, kailangan kong bumalik sa daigdig at ipaalam sa Ginoo ang sitwasyon. Isang bang ang umabot sa gitna ng ulap ng abo. Mula rito, bigla siyang lumipad pataas, umuungal sa galit, sumpaing butiki. At hindi nag-atubiling tumakbo pasulong. Ang galit ay sumiklab, nagalit si Lucifer at agad na tinawag ang kanyang trident, itinutok ito pasulong at sumigaw, gagawin kitang abo kasama ng iyong Ginoo. Walang paligoy-ligoy, ginamit niya ang buong lakas upang itapon ang sandatang iyon sa nakabibighaning bilis, nakatutok kay Yongyong ang patuloy na tumatakbo. Iyan ang mga nangyari. Nang marinig iyon, ang mukha ni Liho ay nagdilim, tahimik na walang sinasabi. Tumago sa isang bato, at tumama sa portal na nagdadala sa daigdig. Nang siya ay bumagsak doon, nawala ang kanyang ulirat, unti-unting nahulog at aksidenteng tumama kay Kang Tron. Sa wakas, isang napakalakas na bangga ang naganap, siya ay tumama sa ulo ni Kang Tron, katulad ng nangyari dati. Lahat ng ito ay ikinwento ni Yongyong. Iyan ang mga nangyari. Yongyong, talagang ikinalulungkot ko. Nang marinig iyon, ang mukha ni Liho ay nagdilim, tahimik na walang sinasabi. Ang saloobin na iyon ay nagdulot kay Yongyong ng takot, tinawag siya, Ginoo. Jingang galit at sumigaw ng puno ng hinanakit, Lucifer, sa impyerno ka. Bigla, ang kanyang mukha ay nagbago, ang mga mata ay humigpit, ang mga labi ay biglang umangat sa isang kakaibang ngiti. Siya ay tumawa, isang ngiti na hindi matukoy kung ito ay galit o kasiyahan. Nakaupo sa kama, si Liho ay nagbubulong ng kung ano-ano, nagpapanggap na wala ng balak na makipaglaban, ngunit sa katotohanan, siya ay handang sumabak sa laban anumang oras. Sa tabi, si Yongyong ay walang magawa kundi magmasid. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, biglang tumayo si Liho, nagbigay ng ilang suntok pasulong, at nagbulong, hindi ito maayos, kailangan kong maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Ang katawan na ito ay hindi pa sapat upang makipaglaban. Nang marinig iyon, si Yongyong ay nagulat, tahimik na walang sagot.
Bigla, isang maliit na tunog ng punit ay narinig mula sa kamay ni Liho. Siya ay nagulat, ang mga mata ay lumaki sa gulat. Kasalukuyang estado, marahil ay hindi pa siya makakagamit nito sa loob ng ilang panahon. Sa pag-iisip na iyon, tumingin siya kay Yongyong at nagtanong, dinala mo ba ito? Nang makita yon, si Yongyong ay nag-atubiling sumagot, ang ibig mo bang sabihin ay ang batong mahika? At bigla, siya ay ngumiti, syempre, dinala ko ito. Sa kanyang sinabi, itinaas ni Yongyong ang kanyang ulo sa langit. Mula sa kailaliman ng kanyang katawan, isang bilog na bagay ang nagsimulang lumitaw, tila sinusubukang makaalis. Ang kilos na iyon ay tila napakasakit, nagdulot ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, mula sa kanyang bibig, isang pulang hiyas ang unti-unting lumitaw. Matapos itong ilabas, si Yongyong ay humihingal at nagbigay ng paliwanag, ito ang Huyet Thatchrong na naipasa para sa isang beses na pagpapagaling. Kung alam ko lang na ganito kalubha ang sitwasyon, sana ay nagdala ako ng mas marami. Ang Huyet Thatchrong, isang bato na pinagsama mula sa dugo ng dragon, nagdadala ng kapangyarihang magpagaling. Huyet Thatchrong, isang bato na pinagsama mula sa dugo ng dragon, nagdadala ng kapangyarihang magpagaling. Dahan-daang kinuha ni Liho ang hiyas, masusing tiningnan, isang ganitong hiyas ay tiyak na sapat. Ngunit sa sandaling iyon, ang hiyas ay nagsimulang maubos. Kasabay nito, isang asul na hangin ang kumalat mula sa kamay ni Liho at bumalot sa buong katawan niya. Ang mga sugat sa kanyang kamay ay mabilis na gumaling. Nang tingnan ng kanyang kamay na ganap ng gumaling, biglang napansin ni Liho ang isang bagay. Ang kanyang mga kamay ay humigpit, ang mga ugat ay namutawi, ang mga mata ay nagningning sa pag-iisip, ito ay hindi lamang karaniwang pagpapagaling, tama ba? Binuksan ni Liho ang kanyang kamay, naramdaman ang bawat pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay unti-unting naging mas matalas. Ang lakas ay malinaw na tumaas, ito ay isang uri ng pagpapalakas ng katawan. Sa katunayan, nagdagdag ako ng aking sariling mahika sa Huyet Thatchrong. Kinailangan kong magtrabaho ng mabuti upang magawa ito. Tumingin si Liho sa natitirang hiya sa kanyang kamay, bahagyang ngumiti, may natitira pang kaunting enerhiya. Mukhang hindi ito kumonsumo ng masyadong maraming mana dahil ang katawan na ito ay tao. Ibig sabihin, maaari ko pa itong magamit muli. Pagkatapos ay itinapon niya ang hiyas kay Yongyong, gamitin mo ito. Ngunit, tila si Yongyong ay walang balak na gamitin ito. Tumingin si Kao sa batong NGOC ng ilang saglit at tahimik na nilunok ito, hindi, itatabi ko na lang para sa susunod. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa silid ni Kim Do-in. Samantalang, si Kim Do-in ay nakatayo sa loob ng kanyang silid, itinaas ang kanyang braso upang hayaan ang isang maliit na butiki na umakyat. Bahagyang namula ang kanyang mukha at nahulog ang kanyang tawa sa kanya. Dolly, ikaw ay kasing cute pa rin tulad ng dati. Tumingin siya rito ng may pagmamahal at bumulong, sana makapag-usap ka para araw-araw tayong makapag-chat at maglaro. Pagkatapos niyang sabihin yon, ibinalik niya ang hayop sa kanyang kulungan at mahinahong sinabihan, Majing maayos ka, ha? Pagkatapos, nagpaalam si Do-in kay Dolly, isinabat ang kanyang bag sa balikat at sinabi, makikita-kita mamaya pagkatapos ng klase. Sa mga oras na ito, may isang lalaki sa klase na nakaupo at nagsusulat. Ang kanyang mukha ay halos nakabalot sa bendahe na puno ng mga pasa. Nakatuon siyang sumusulat habang nag-iisip, mukhang hindi talaga bagay sa akin ang maging bully. Sa halip na makipag-away, marahil dapat akong mag-focus sa pag-aaral. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan na nagpagulat sa kanya. Ang pumasok ay si Liho. Agad na tumingin ang kanyang mga mata sa kanya. Isang ngiti ng hamon ang sumilay sa kanyang labi. Hoy, gusto mo bang makipaglaban? Si Do-in ay pumasok din sa silid, at nang makita ito ay agad na nagsalita, dumating ka na pala ngayon? Lumingon ang isa at napagtanto na si Liho ito. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi, ikaw pala? Na-convince ako sa mga sinabi mo. Sa oras na iyon, isang kakaibang hangin ang biglang umusbong sa likod ni Liho. Ang kanyang ngiti ay naging kakaiba, may halong kabangis. Sa isang sulyap, agad na naisip ni Do-in na naghahanap siya ng makakalaban. Sa pagtingin sa tanawin na iyon, wala siyang magawa kundi mag-isip ng tahimik, hindi ba't may kakaibang plano na naman siya? Napansin ng hindi pangkaraniwang atmosfera, mahinahon na sinabi ni Do-in, oo, good luck. Sa tanghali ng araw na iyon, nagsimula ng magbulungan ang mga estudyante, hoy, narinig mo na ba ang balita? Nagtanong si Kang Tron sa pagkamausisa, anong balita? Isang dalagang may pulang buhok ang sumagot na may misteryosong mukha, hindi mo alam ang tungkol sa neutralizer ng ikalawang taon?
Patuloy na nag-uusap ang dalawa habang naglalakad, hindi ba't may isang estudyanteng ikalawang taon na nabully? Tahimik lang siyang nakinig, hindi nagsalita. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong ulit si Tron, ibig mong sabihin, may ginawa siya sa bully niya? Tumawa ng malakas ang dalagang iyon, oo, narinig ko pang pinunit niya ang isang tainga ng kalaban. Kaya naman tinawag siya ng lahat na neutralizer. Talagang kabaliwan. Nang marinig ito, biglang naisip ni Kang Tron si Liho at W-Troll. Kahit tainga. Mukhang sobrang kahawig ng taong binabanggit nila, hindi ba't nagkukunwari lang siya? Ayos lang, sa kabila ng lahat, napagsuntok ko na siya. Sa isang ibang lugar, sina Liho at Yongyong ay naglalakad sa likod ni Kang Tron. Habang naglalakad, nagreklamo siya, wala tayong nakuha ngayong araw. Naalala ang eksena sa silid-aralan, nagpatuloy siyang bumubulong, lahat ay abala sa pagguhit, walang gustong makipaglaban. Kaya't mag-practice na lang tayo sa arena ng buhangin. Pagkatapos niyang sabihin ito, bigla siyang nakatuon sa isang anino sa harap. Siya si Kang Tron. Agad, ang kanyang mukha ay naging mapatla at ang boses niya ay naging masungit, yung tao kahapon. Agad na nagulat si Kang Tron nang marinig ang sigaw ni Liho. Nang siya ay lumingon, ang unang bagay na tumama sa kanyang mata ay ang ngiti ni Liho na maliwanag ngunit may kasamang panganib. Siya ay tumatakbo diretso patungo sa kanya. Walang oras para mag-isip, agad na umiwas si Kang Tron at tumakbo palayo. Anong ginagawa niya? Ang pulang buhok na babae ay natigilan din nang makita ang tanawin na ito. Habang tumatakbo, si Kang Tron ay nagngangalit sa sarili, hindi ba siya nakakaalam na ako yung tao kahapon? Imposible, nakatakip naman ang mukha ko kahapon. Sa likod, si Liho ay patuloy na humahabol na may mukha ng kasiyahan, sira. Bakit siya sumusunod sa akin? Nagsimula nang isipin ni Kang Tron ang pag-report sa pulis, ngunit una, kailangan niyang mawala sa kanya. Isipin at gawin, agad siyang pumasok sa isang maliit na eskinita at tumakbo diretso sa loob. Si Liho ay patuloy na humahabol, ngunit nang makita ang eskinita, siya ay huminto. Sa kanyang harapan ay isang tahimik na espasyo, walang sinuman. Saan siya pumunta? Nakakunot ang kanyang noo sa inis, bumubulong, anong klaseng sitwasyon ito? Isang perpektong pagkakataon para makipaglaban. Sa puntong ito, si Yongyong ay lumabas mula sa kanyang bulsa, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, Ginoo, hinahanap mo ba yung tao kahapon? Yung walang galang na naghamon sa'yo, naalala ang kanilang pagkikita kahapon, siya ay humihip ng malamig, nang magbanggaan kami, naamoy ko ang isang napakalakas na amoy ng N. Pagkatapos sabihin ito, si Yongyong ay tumalon sa lupa, nagsimulang sundan ang mga bakas, kung susundan natin ang direksyong ito. Habang naglalakad siya at nag-aamoy, bigla siyang tumama sa isang bagay. Bam! Tumingin siya pataas at ang tumambad sa kanya ay isang pares ng sapatos. Si Duan pala ay nakamasid sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, at bigla niyang naramdaman ang pamumula sa kanyang mukha. Si Yongyong ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, nagalit na sumigaw, Hoy, miss, maaari bang lumipat ka sa tabi? Ngunit tila walang epekto ang kanyang mga salita. Agad na iniunat ni Duan ang kanyang kamay patungo sa kanya at agad siyang inangat. Si Yongyong ay natatakot at nagalit na sumigaw, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Pagkatapos sabihin ito, agad siyang nag-isip, Sampa. Kung sana magagamit ko pa ang magic, hindi sana ganito. Sa panig ni Duan, siya ay nakatitig sa kanya na may mga mata na bilog, sa kanyang isip ay patuloy na naguguluhan, isang butiki na marunong magsalita. Talaga bang may ganitong nilalang sa mundo? Talaga bang may ganitong nilalang sa mundo? Ang kanyang mga mata ay kumikislap, hindi mapigilan ang kasiyahan, sobrang cute niya. Hindi siya mas mababa kay Dolly, baka mas cute pa siya kay Dolly. Habang siya ay nalulumbay sa kanyang mga iniisip, si Yongyong ay nagkaroon ng pagkakataon na tumalon mula sa kanyang kamay, tumakbo diretso patungo kay Liho, at nagtago sa likod ng kanyang mga binti, humihingal, pasensya na. Kung sana hindi ko nawala ang aking kapangyarihan. Si Duan ay tumingin sa kanya ng seryoso, at tinanong, ang nilalang na ito ay kaibigan mo? Si Liho ay lumingon sa kanya, at walang pakialam na sumagot, oo. Maaari mo siyang ituring na kaibigan. Isang masonereng butiki. Sa puntong ito, ang mukha ni Duan ay bahagyang namula. Siya ay tila naiinggit. Si Liho ay tumingin sa kanya na walang emosyon. Walang nagsalita sa kanila. Bigla, ang mga paa ni Liho ay bahagyang kumilos. Si Yongyong, na hindi pa naiintindihan ang nangyayari, ay nakita siyang itinaas, inilahad sa harap ni Duan at nagtanong, gusto mo bang hiramin siya? Ang tanong na iyon ay nagdulot ng labis na takot kay Yongyong, siya ay nakatingin ng nagtataka, habang si Duan ay napahinto sa hindi inaasahang alok na ito.
Makalipas ang ilang sandali, si Yongyong ay nasa silid ni Duan. Sinubukan niyang panatilihin ang seryosong anyo, ngunit sa kanyang maliit na katawan, siya ay mukhang napaka-cute. Si Duan ay nag-iisip, galit ba siya sa akin? Si Liho ay ginamit ang dalawang daliri upang itaas siya. Sa puntong ito, ang mukha ni Yongyong ay talagang nagpapakita ng kawalang pag-asa. Siya ay nagunat ng kamay, habang nakikipag-usap, naghahanap ako ng isang tao. Kung matutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo siya. Agad na tumango si Duan. Agad na naitatag ang kasunduan. Walang pag-aalinlangan. Agad na itinapon ni Liho si Yongyong patungo sa kanya. Siya ay umakyat sa ulo ni Duan na nagdulot sa kanya ng labis na gulat. Matapos ang lahat, si Liho ay umalis. Paano mo siya lalaruin ay nasa iyo. Makikita kita mamaya. Agad na nagtanong si Yongyong, saan ka pupunta, Ginoo? Si Liho ay ngumiti, nakangiti, pupunta ako kay Zhang. Sa pagbabalik sa silid ni Duan, si Yongyong ay nagpakilala, ako si Yongyong, sekretaryo at katulong ng aking Ginoo. Tulad ng napagkasundoan, mula ngayon ay makikipagtulungan ka sa akin. Habang nagsasalita, siya ay nagunat ng kamay sa harap niya. Nakita ang isang butiki na marunong magsalita at cute, ang mukha ni Duan ay hindi may iwasang mamula. Ang kanyang puso ay tila sisabog. Siya ay ngumiti at nagpakilala, handa akong tulungan ka, sa kabila ng lahat, ako ay... Oo. Ibig sabihin, ako ang namamahala sa klase, at ako rin ang nangungunang estudyante sa taon. Kapitana ng klase? Oo. Ibig sabihin, ako ang namamahala sa klase, at ako rin ang nangungunang estudyante sa taon. Naiintindihan ko na. Mukhang hindi ito aksidente na pinili ka ng aking Ginoo. Naiintindihan ko na. Mukhang hindi ito aksidente na pinili ka ng aking Ginoo. Sandali, bigla siyang nagulat na parang may naisip, at nagtanong, hindi ba ang aking Ginoo ay hindi leader? Hindi ba ang aking Ginoo ay hindi leader? Na si Liho. Sa tingin ko hindi siya kabilang sa mataas na rangko. Ang kanyang malakas na sigaw ay nagdulot ng gulat kay Duan at Dolly. Ang kanyang malakas na sigaw ay nagdulot ng gulat kay Duan at Dolly. Sinubukan niyang kumbinsihin siya, ang aking Ginoo ang pinakamalakas na nilalang na umiiral. Hindi ko ito matanggap. Hindi tumigil doon, siya ay seryosong nagpatuloy, kung ikaw ang leader ng klase, kung gayon, ang aking Ginoo ay dapat na ang pinuno ng buong mundong ito. Nang sabihin ito, siya ay umupo na may dalawang kamay sa tiyan, seryosong nag-iisip tungkol kay Liho. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw, naiintindihan mo ba? Mula ngayon, kailangan mong gawin ang lahat upang matiyak na ang aking Ginoo ay magiging pinakamalakas. Sa pagkakataong ito, si Duan ay nagbigay ng isang kondisyon, sige, pero may isang kondisyon, kailangan mong madalas na dumaan sa bahay ko. Nang marinig ito, si Yongyong ay ngumiti ng masama, nag-iisip, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Balak ko ring samantalahin ang batang ito upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Earth. Mukhang ayos lang iyon. Para sa aking Ginoo, walang problema. Para sa aking Ginoo, walang problema. Huwag mag-alala, Ginoo. Na si Yongyong ay nandito upang tulungan kang ibalik ang iyong katayuan. Samantala, si Liho ay nag-eehersisyo sa bar. Na siya ay gumagamit ng isang kamay upang manatiling matatag, nag-flip at naglakbay sa buong haba, pagkatapos ay tumalon pababa. Na siya ay basang-basa ng pawis, tinitingnan ang kanyang kamay, at sinasabi sa sarili, mas mabuti na ako ngayon. Na siya ay nakapagsara ng kamao, nararamdaman ang lakas na umaagos sa kanyang katawan dahil sa epekto ng pisikal na pagpapalakas at ang mga kalamnan na dati ay nasugatan ay nakabawi, mas malakas na ako. Sa pag-iisip na ito, siya ay umatras ng isang hakbang, pinigilan ang kanyang kamao at tahimik na nag-isip, marahil dapat kong itulak ang aking mga limitasyon ng kaunti pa. Walang pag-aalinlangan, siya ay nagbigay ng isang tuwid na suntok sa bakal na bar. Si Liho ay humihip ng bahagya sa kanyang kamao, tinitingnan ang kanyang braso na walang pinsala at tumawa ng masaya, ayos lang. Bigla, ang kanyang mga mata ay tumingin sa isang tabi, at mabilis na bumalik sa likod. Ang larawan kahapon ay biglang sumiklab sa kanyang isipan, may isang tao na nakatayo sa likod mo, ngunit ngayon ay hindi siya nagpakita. Ang espasyo ng hapon ay talagang tahimik. Siya ay bumubulong, ngunit naaalala ko na siya ay tiyak na naroon sa tinatawag na paaralan kaninang umaga. Siguradong hindi magtatagal at magkikita tayo muli. Si Liho ay umalis, na nag-iwan ng isang malinaw na bakas sa bakal. Ito ay ganap na na-deform pagkatapos ng kanyang suntok. Sa kanyang paglalakad ng mag-isa, siya ay biglang nakakaamoy ng isang matamis na amoy na dumaan. Ang amoy na iyon ay nagdala ng diretso sa silid ni Duan, kung saan siya ay nakikipag-usap kay Yongyong.
Ito pa, ilagay lahat sa cart. Pareho silang abala sa pamimili. Una, susuriin ko ang mga damit, mukhang nagbebenta rin sila ng mga magkaparehong damit. Ang pamilyar na amoy ay dumaan sa ilong ni Yongyong. Agad niyang nakilala, ito ang amoy mula sa katawan na ginagamit ng aking amo. Nang maisip ito, mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto, sabik na sinabi, "Salamat sa iyo." Madalas akong babalik. Pagkatapos sabihin yon, agad niyang sinimulan ang paghanap kay Liho, at nagsimula na siyang maghanap. Sa kanyang maliit na katawan, mabilis na tumalon si Yongyong sa bawat bubong, at sa wakas ay natagpuan din siya. Tumalon siya pababa at sumigaw, "Amo." Ikaw, magkasama silang naglakad habang nag-uusap. Ang misyon na ibinigay mo sa akin ay maayos na umuusad, ngunit mukhang hindi pa nila napapansin ang anuman. Nasa puntong ito, wala sa kanila ang nakapansin na sa tabi ng eskinita, may isang labanan na nagaganap. Patuloy pa rin si Yongyong sa pagsasalita, batay sa pagiging masunurin niya, sooner or later, susunod din siya sa utos mo. Mabilis na lumakad ang dalawa sa eskanitang iyon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nahuli ng ilong ni Yongyong ang isang kakaibang amoy. Agad siyang lumingon, "Amo." Ang amoy na iyon, huminto silang dalawa, nakatayo sa harap ng eskinita kung saan patuloy ang laban. Isang tao ang nakadapa, nakaupo sa lupa, mahina ang boses, sumpa. Sinaktan siya hanggang mamatay dahil lang sa pagnanakaw ng bisikleta. Nasa harap niya, isang malamig na tao na nakatakip ang mukha ang nagsalita, sabay na nagbigay ng sipa, "Alam mo bang ikaw ay pinapahanap? Hindi ka makakataka." Nasa sandaling iyon, isang tinig ang umabot mula sa dilim, "Ang mga basurang ito ay masyadong maingay." Dahan-daang lumapit sina Liho at Yongyong. Natagpuan nakita, Kang Tron. Nang marinig ni Kang Tron ang boses, agad siyang napalingon. Sa kanyang harapan, naroon si Liho na may malamig na tingin, at sa kanyang balikat ay may isang lizard na marunong magsalita. Dito, itinuro ni Yongyong ang tindahan sa likuran nila, malakas ang amoy na nagmumula roon. Ngunit sa puntong ito, hindi pinansin ni Liho ang sinabi niya. Nagtagpo ang mga mata nila ni Kang Tron. Walang umalis. Dahan-dahan, itinaas ni Liho ang isang paa, unti-unting lumapit sa kalaban. Sandali. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko sinasadya. Nagpanik si Kang Tron, ngunit nang makita na walang balak huminto ang isa, napilitan siyang higpitan ang kanyang kamao, tumayo ng matatag, handang tanggapin ang suntok. Lumapit si Liho, bahagyang ngumiti na may nakatagong kahulugan. Nagtagpo ang mga mata ng dalawa, nagkatitigan.